Nakuha sa bagong champion ang labing paspas pagtapos sa Ironman Triathlon nga gipahigayon kaghapon dinhi sa Subo. Napakyas ang kanhi champion sa miaging tuig sa pagpabilin nga number 1. Samtang pakyas usab sa ikaduhang higayon nga masulod sa top 25 finisher ang Bisaya nga triathlete, King Perez Sugin Limi. Bisan nga giuwan ng Ironman karong tuiga, adunay 2,150 ka mga triathletes nga gikan sa 35 ka mga nasod ang miapil sa lumba. Ang triathlon no sa kalumba nga naglangkob sa paglangoy, pagbisikleta ug dagan. Una niini mao ang dulan 2 kilometros nga paglangoy nga sundan sa 90 kilometro nga pagbisikleta nga miagi sa mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu ug Talisay. Gitapos kini sa 21 kilometros nga dagan subay sa kadalanan sa Punta Engaño, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang top 25 ka mga triathletes ang mo-qualify sa Ironman World Championship nga ipahigayon dito sa Estados Unidos karong Setyembre. Ang two-time Olympian nga Australiano nga si Courtney Atkinson ang champion sa Pro Men Division sa Ironman nga mitapos sulod sa 3 ka oras 58 ka gutlog 7 ka segundo. It's challenging and you've got to pace yourself very well in the race, but it doesn't matter whether you finish whatever time I finished in first or you're out there for another 3 hours. We're all racing in the same conditions. It's really nice to have everyone cheering and to see the whole island get into it. And you know, this is amazing event, and to have it on Cebu, to have an Ironman race on Cebu is something special for the province, and you know, I really hope we can come back here in the future. Ang laing Australiano nga si Pete Jacobs kinsang champion sa miaging tuig, nakakuha lang og second place. Tinguha niya nga mabawi ang kampyonato sunod tuig. I would have liked to win, obviously, and the swim set me up for a really good race with the break that we got. But I couldn't stay with Courtney. I had no energy at the start of the bike, and I just had to, you know, wait for the rest of the guys to catch up. And then I was happy I was able to outrun those guys and take second place. So I was happy with the result. Samtang naguna sa Pro Women Division ang defending champion nga si Caroline Stephen, usa ka Swiss national nga mitapos sa lumba sulod sa 4 ka oras, 16 ka gutlog, 12 ka segundo. The swim was quite challenging. The swim was really rough, a lot of waves and a bit more wind on the bike than last year. But the sun isn't out today. It makes just a huge difference. So it wasn't that hot than last year. Yeah. I mean, that's amazing here. That's the crowd. I don't know any races where you get that much crowd and school kids on the race course. It's pretty amazing. Ang 20 anyos nga first timer nga si Benjo Norte, taga syudad sa Cagayan de Oro, ang naguna sa Filipino Men Elite Division nga mitapos sulod sa 4 ka oras, 26 ka gutlog, 44 ka segundo. Ni qualify si Norte alang sa umaabot nga Ironman World Championship. Siyempre masaya. Kasi first time ko, last year 7th place lang ako. Ngayon talagang gusto ko mag-champion. Napakasaya kasi maraming nag-cheer sa iyo sa bike at sa kasaran. Kaya sulit yung pinapalabas mo na yung lakas mo. Samtang ang Cebuano Elite Triathlete nga si Noy Hopson wala nagmalampuson nga masulod sa top 25 qualifier sa ikaduha nga higayon. Matod ni Hopson nga maayo ang pagsugod niini, apan na problema kini human na flat ang ligid sa bisikleta niini. It's really frustrating lang kasi I don't have that many chances left. I'm 38 years old, so it's getting harder and harder every year to make the sacrifices, make the necessary commitment to really get in shape for this race. King Perez, News 5. Giundang sa race organizers ang ikaduhang hugna sa Iron Kids kung triathlon sa mga bata. Mibunok ang kusog nga uwan ug unos diyang naghinapos ang unang hugna nga gisalmutan sa mga bata nga nagpangidaron og 11 ngadto sa 12 anyos. Andrea Patenia, Sugin Limi. Dulan sa 2 ka gatos ka bata ang midumog sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa buntag, kuyog ang ilang mga pamilya aron mosalmot sa ika-5 Iron Kids Triathlon. Pasado lasay sa buntag sa dihang gisugdan ang Wave 1 race kung diin bida ang mga bata sa 11 to 12 ug 13 to 14 years old age categories. Gisugdan ang triathlon course sa 100 meter swimming, na 10 ka kilometrong bike ride
ug 2 ka kilometrong dagan. Bisan sa linghod nga edad, gipakita na sa mga bata ilang kusog ug endurance aron lang mahuman ang lumba. Waig sapayan ang kakapoy ug gani, klaro nga enjoy kaayo sila sa kompetisyon. Apan ingon sa mas nag-enjoy pa ang ilang mga ginikanan nga way puas sa pag-cheer alang sa ilang mga chikiting. Hapit na unta mahuman ang Wave 1 race sa dihang nibundak ang kusog nga uwan. Ang mga tao nag-iyahay sa pagpasilong ubos sa mga tents. Apan bisan pa sa kusog nga uwan, aduna gihapoy mga bata nga milahutay gihapon sa lumba. Sa dihang mihulong na ang uwan, gianunsyo dayon sa event host nga kanselado na ang Wave 2 race nga langkuban unta sa mga batang sa 6 to 8 ug 9 to 10 years old category. 6 to 8, 9 to 10, full refund. You get your shirts, you get your loot bags. Primary concern of Alaska Iron Kids is the safety of our kids. Although the weather is clearing up, we just found out that there's a lot of debris in the transition area, and we don't want to sacrifice the safety, especially of the younger. Dismayado ang mga bata nga ready na unta kayo sa lumba, ilabi na kadtong mga gikan pa sa laing lugar, sama ni ining cute nga mag-igsuong Jason ug Joshua nga taga Bacolod. Race is cancelled, but you feel bad? You would have wanted to join? Yeah. Did you really prepare for this? Yeah. How do you feel that the race is cancelled for your category? A little disappointed. Ang 10-year-old na Australian nga si Ella, makaapil na unta sa iyang labing unang triathlon kung wa lang nakanselar ang Wave 2 race. Sad because I wanted to do it, but then again, it doesn't really matter because I can always do another triathlon. Ang ilang mga ginikanan nagkanayon nga nakasabot sila sa organizers, sanglit mas importante ang safety sa ilang mga anak. I'm sad and actually I'm expecting my son to not only to join, though at least to win. It's a 1-year preparation, but well, at least safe sila. Yeah, a bit disappointed, but you can't do much about the weather, so it's okay. Pasado alas 10 sa dihang gisugdan ang awarding sa Wave 1 race nga gipanguluhan mismo sa mga Ironman defending winners sama sa 2012 world champion nga si Pete Jacobs. First placer sa 11 to 12 male category ang taga Quezon City nga si Bam Bam Manglikmot nga nakahuman sa lumba sud sa 31 minutes ug 38 seconds. Daog sa female category si Lauren Justin Plaza gikan sa Binyan City nga adunay race time nga 33 minutes ug 2 seconds. Sa 13 to 14 years old category, first placer sa mga lalaki ang 13-year-old nga si Arno Bates nga gikan pa sa Hong Kong City. May race time kini nga 29 minutes ug 59 seconds. Well, training's my life and I love triathlon, so I keep training, no matter what. Is this your first time to join or you've already been in other triathlon races before? I've been in lots of triathlon races in Hong Kong. This is my second time racing in Philippines. This is my second Iron Kids and I won this twice. First placer si Shaya Ruth Uy gikan sa Dipolog City nga mihuman sa lumba sud sa 34 minutes ug 32 seconds. Ikaduha na kini niyang Iron Kid Award, inuna siyang nakakuha og Bronze Award. Keep on training and believe in yourself. Think positive, but always pray to God. And discipline. Samtang nakasud sab sa top 10 sa Wave 1 race ang mga subuan ng bata nga sila si Lorraine Han, Ninia Villaba, Niza Archival, Justin Shongbian, Ralph So, Alia Mataragnon, Mercy Priagula ug Diane C. Andrea Patenia, News 5. Mahimo nang musangat og reklamo batok sa mga wala mutugan sa tinuod nga Pinoy-anan sa ilang pagrehistro alang sa barangay elections. Ang listahan sa mga botante ana-ana sa mga munisipyo ug City Hall. Apan ang mureklamo adunay bayranan. Dennis Tanok, Suginlimi. Ipapilit sugod karong adlaw sa mga munisipyo o City Hall, lukop lalawigan ang listahan sa mga pangan ug address ni adtong narehistro sa gipahigayong registration sa COMELEC alang sa barangay ug SK elections. Matod ni Election Officer Attorney Ferdinand Guhilde sa buhatan sa COMELEC Provincial Supervisor, kini na ang higayon nga maka-file og reklamo kadtong dunay mga pagduda sa mga nagparehistro. Ubay-ubay ang nagpabalhin sa ilang rehistro sa laing barangay ug nalatid sa balaod nga kinahanglang 6 kabuan nga nagpuyo sa maong lugar aron kaaprubahan ang ilang voters registration. They have until August 8 to file
a written opposition to the application. It must not only be written, it must also be under oath. So, notaryado na siya. Lakip usab nga gipadadaan sa COMELEC sa listahan, mao ang sisimpel og ang mga pangusa ng kadaiyang political party. Mato ni Guhilde, dunay bayranan ang mo-file og reklamo. Usa ka gatos ka pesos matag usa ka tawo nga ireklamo og 50 pesos nga summons fee sud sa napo ka kilometro ug dugang 10 pesos kung mulapas kinig usa ka kilometro. So, grabe mo dawat og mga written pleadings, no, like the opposition, the answer, mga evidences nila, attachments. Igura na dawat ko niya. Kung doon ay clarificatory questions, the ERB can ask during the hearing. After that, it will be submitted for resolution. Samtang kunway mo reklamo, ang election officer na nga mo'y pangu sa Election Registration Board, mo'y mubuhat og lakang, ilabi na kadtong may kadudahang pagparehistro. Kung wala mo post, the ERB on its own, no, or motu proprio, pwede niya tanaw kung tinuod ba yun ng resident. Pwede siya may proactive ERB na siya mismo ma-investigate. Labi na kung we see an abnormal trend na sobra na kadagan, let's say, tibuok pamilya ni transfer nasa mga parente, nagdungan din sila. Dennis Tanok, News 5.